Walang presyon, pero may musiko. Wala, kasi di man talaga pista. Doon ka kain mo. I-bio. Kaya pala. Nilipat ang pista. Nilipat ang pista doon. Yung kapit tayo kumayag na hindi... Nilipat na. Hindi ko lang ko ng buwan. Nilipat na. Hindi ko lang ko ng buwan. So magandang mapagpalang umaga po sa ating lahat po. So pagbati po ng maligayang kaarawan sa lahat po ng nagdaos at magdadaos pa ngayong araw maging sa araw ng bukas ng kanilang kaarawan sa buwan po ng Marso. Po. At bilang pagpapasimula po ng gawain sa umagang ito, tayo po'y pangungunahan ni Sister Sheila Rosel para po sa pagbasa ng pinagbalang salita ng ating Panginoon. Susundan po ito ng opening song na pangungunahan po ng worship team. Agad po itong susundan ng opening prayer na pangungunahan ni Brother Daryl Atienza, praise and worship ng worship team at ng Word of God ni Pastor Jonas Rosel. Inanayahan po ang bawat isa na tumayo. Isang magandang umaga po sa ating lahat. Lalangin sa ating Panginoon na siyang dahilan kung bakit po tayo narito. Amen? Sabi po, bago po tayo umawit sa ating Panginoon, sabi po sa unang Thessalonica 5 verse 18, ipagpasalamat ninyo sa pangalan ni
ni Kristo Jesus ang lahat ng pangyayari sapagkat iyon ang ibig ng Diyos. Ano po nang sabi sa salita ng Diyos? Naisang Diyos sabi, ng Diyos, lahat po ng pangyayari sa ating pong mga buhay, ano man po ito, maganda po na ipinagpapasalamat natin. Maganda man o hindi man aayon sa nais natin, naroon tayong ipagpasalamat sa pangalan ng Panginoong Jesucristo ang lahat ng bagay na nangyayari sa atin. Madali ipagpasalamat yung mga magagandang bagay. E paano yung mga hindi magagandang bagay? Ipagpapasalamat po ba natin? Naman po na ipagpapasalamat natin ang lahat ng pangyayari sa buhay natin sapagkat alam naman natin na lahat ng nangyayari sa atin pag tayo anak ng Diyos, pag tayo nasa Panginoon, yan ikabubuti natin. Amen? Kaya sa umagang ito, tayo po ay magpasalamat sa ating Panginoon dahil meron siyang Diyos. Meron Diyos po na sa lahat ng pangyayari, kailanman hindi siya nagkakamali. Amen? Ano man po ang pangyayari sa buhay natin, hindi nagkakamali ang Diyos sa plano niya sa buhay ng bawat isa. At alam po natin na para ito sa atin pong ikabubuti. Kaya awitin po natin ang awitin ito sa Panginoon na panalangin natin sa Kanya. Lumapit po tayo sa ating Panginoon na may pagpapasalamat. Thank you, Lord God. Purihin ka, Panginoon. Hallelujah. Hallelujah. Salamat, Panginoon, sa umagang ito. Tunay o Diyos, ano man nangyayari sa aming buhay, marapat namin ipagpasalamat sapagkat yun ang ibig mo, Panginoon. May mga bagay pang nangyayari sa amin na hindi namin nais, ngunit alam namin, Panginoon, ito ay naaayon sa plano mo, Panginoon, sa iyong magandang plano sa buhay namin, Panginoon. Kaya sa time ng kabalisahan, Panginoon, kami nagugulumihanan sa aming buhay. Ikaw ang Diyos sa lahat ng sandali, O Diyos. Purihin ka, Panginoon.
At sa katotohanan ng ito, Panginoon, ito pa lamang ay sapat ng dahilan para ikaw ay papurihan, pasalamatan, itanggal ang iyong pangalan sa lahat, Panginoon. Ikaw ang nataas-taasan, Panginoon. Kapuri-puri ka at deserve mo, Lord, ng lahat ng praise and worship, Panginoon, na aming kaibigan. At Lord, maging sa araw na ito, Lord, kayo po ay nagpapasalamat mula sa pagbulat ng aming mga mata, sa una ng paghinga, Panginoon. Ikaw ay pumilos na agad, Lord. Pinagpay mo na agad kami. Pinala mo kami sa bahay-sambahan, Lord, para maging isa, magkaisa at magpulit sa iyo, Panginoon. Lord, puli ka kamangha-mangha, Panginoon. Ikaw ang iyong anak na si Jesu Cristo ay namatay sa krus, ito'y na buhay. At ito'y patunay, Lord, ikaw ay Diyos na buhay. Ikaw ay perfecto, walang pagkakamali. Talagang, Lord, sutulan na ako sa salamat sa iyo, Panginoon, dahil iyon ang deserve mo, Panginoon. At ngayon, araw nito, Lord, bilang kami nagpinumuli sa iyong gawain, amin pong tinataas ang gawain ngayong umaga. So, dalangin po namin na kayo patuloy na manguna sa aming harapan, sa aming kalagitnaan. Lord, salamat, Lord, sa iyong presensya. Tinatas po namin ang aming presider, ang worship team na manguna sa pagpapaawing, Panginoon. At paglahati po ng inyong salita na nais nyo parating sa amin ngayong araw, Panginoon. Lord, may mga pagkakataon man na minsan kami nagkakaroon ng doubts o ng mga bagay na kami ay nagkakaroon ng pagdududa sa mga bagay na hindi namin maintindihan, Lord, pero patuloy namin pinagkakatiwala ito sa iyo, Panginoon. Patuloy kami nagtitiwala sa iyong kakayahan. May mga bagay man, Lord, na sa pakiramdam namin ay mahirap, pero salamat pa rin, Panginoon, dahil pinaparanas nito sa amin. Sa mga magitan nito, na ipapakita mo, Lord, kung gaano ka-perfect kung pumilo sa aming buhay. Sa mga bagay na akala namin walang solusyon, ikaw, Lord, ang pagkadyan at palaging tumumula sa amin. At ngayon, umaga, Lord, patuloy na rin lumalapit sa iyo, nagpapasiyasan, kung meron mo mga bagay na nakasagaban upang aming maramdaman ng iyong presensya at magawa ng iyong mensahe para sa umaga ito. Lord, dinadalangin po namin na kayo po ang pag-alis nito at maging bukas ang aming isipan at aming mga puso sa pagtanggap ng iyong mensahe. Lord, maraming salamat po. Ikaw ang aming pinupulit din at nakila sa umaga ito. In Jesus' name we pray. Amen. Welcome po sa bawat isa. Sabi po sa salita ng Diyos, sa Pilipos 4 verse 13, ang lahat ng ito ay magagawa ko dahil sa lakas na kaloob sa akin ni Kristo. Amen? Lahat ng bagay ay ating magagawa dahil may nagpapalakas po sa atin. Amen? Ang lakas na kaloob ng Panginoon ay isa na pong matibay na dahilan para lahat ng bagay may pagkatiwala natin sa Kanya. Walang imposible sa ating Panginoon. Amen? Kaya patuloy po natin papurihan ang ating Panginoon. Sabayan niyo po kung pumalakpak ha. Sa'yo lahat ay magagawa. Sa'yo
buhay. Magaling po tayo magpuri sa ating Panginoon. Diyos ako'y dumalaki, nagdadala ang awit ng masasalamat sa lahat ng iyong gawa. O Lord, Diyos ako'y sumasabog, tulong-tulo ang puso ng masasalamat sa lahat ng iyong gawa. Binibilang pa aming hiraya. Jesus, kasinata sa buhay ko, itataas kita. Karapat-dapat ang sumunod na mapulit basta-basta. Jesus, kasinata sa buhay ko, itataas kita. Karapat-dapat ang sumunod na mapulit basta-basta. Nararapat ka sa aming papuri. Nararapat ka sa aming pagsanto, O Diyos. Salamat, Lord, sa iyong dakilang pag-ibig sa aming Panginoon. Salamat na sa tuwing kami, Panginoon, ay nalulungkot, nagugulumihanan, nababalisa, naranasan namin ang pagyakap mo, Panginoon, sa amin, Lord God. Maraming pong salamat sa kalagayan. Maraming pong salamat sa kalakasan.
karapat-dapat ka purihin. Karapat-dapat kang itaas. Dahil kahit kailan, hindi ka nagbago. Laging nananatili ang iyong pabor sa bawat isa sa amin. Nananatili ang grasya mo sa aming mga buhay. Salamat sa kalakasan na patuloy yung ipinagkakaloob sa amin. Kaya ngayong umaga, ang aming pagsamba, ang aming pagpupuri ay tanging sa iyo lamang, Panginoon. Salamat sa iyong presensya na iyong ipinagkaloob sa umaga nito. Salamat sa banal na Espiritu na aming Panginoon kasama. Salamat po sa iyong mga lingkod na iyong tinayo ngayong umaga. Dahil kami muli nakapagpuri, nakasamba sa iyong Panginoon. Kaya po, Panginoon, napakabuti mo, Diyos. Napakadakila mo, Diyos. Salamat dahil nag-ibigay sa bigay sa iyo. At salamat po, Panginoon, dahil kayo ang patuloy na kumikilos at namumuna sa aming mga buhay. Kaya ngayon po umaga, salamat sa buhay ng bawat isa na narito, Diyos. Dahil ang mga buhay ng bawat isa ay maraming mga obstacle na pinagdaanan. Maraming mga kinaharap sa buhay. Pero salamat dahil tapat kayong Diyos na patuloy na kumakalinga sa lahat ng mga anak mo. Pinapatunayan niyo, Diyos, na nagtitiwala sa iyo ay hindi mabibigo, Diyos. Ito po ang patunay na dito kami lahat, Diyos, nagtakumpay sa lahat ng mga pagsubok sa buhay namin. Dahil alam namin, O Diyos, lagi niyo kami binibigyan ng lakas. Lagi niyo kami sinasama sa paraan ng takumpay. Dahil kayo ang Diyos noon, Diyos ngayon, at Diyos magpakailanman na nagsabi, walang bagay na mahirap sa iyo, Diyos. Kaya maraming salamat din po umaga. Sa iyo ang papuri, pasasalamat at pagdadakila sa tanging pangalan ng iyong anak na si Jesus na aming Diyos. Amen. Amen. Sa Diyos po ang pinakamataas sa papuri. Amen. Palakpakan mo ulit natin si Lord. Dahil si Lord po ang bida ngayong umaga. At ngayon pong umaga, mga kapatid, ang Diyos na nasa kalangitan ay kita-kita ang ating pong mga ginagawa para sa Diyos. At yung ating pagsamba ngayong umaga, nayanig. Amen. Nayanig ang kalangitan dahil nakita ng Diyos ang punong-puno ng pagsamba ng mga anak ng Diyos sa lugar na ito. At ako po'y nagpapasalamat dahil muli nandito ako sa inyong harapan para pong gamitin ng Diyos bilang daluyan ng kanyang mga pinagpalang salita. At salamat po sa Panginoon dahil muli tayo pinasa muling linggo po ng month ng March. So alam niyo po ang ating pong tema na tinatalakay na obstacle ay siguro marami po tayong pinagdaanan o marami pong naranasan. Sa totoo lang, mga kapatid, sa tuwing meron po tayong tema, siguro napapansin nyo din na minsan nararanasan natin o talagang nararanasan natin. Katulad ng obstacle sa buhay, marami po tayong mga kanya-kanyang mga obstacle. Kasi magkakaiba naman po tayo, pero isa lamang po ang alam ko, yung Diyos natin ay magkatulad. At kung paano ang Diyos ay kumilos sa buhay ko, ang Diyos ay alam ko na kumilos din sa buhay ko. Isa lang patunay, nandito kami ngayon, kapatid. Marami tayong mga bagay na kinakaharap, pero makikita natin ang kabutihan at biyaya ng Panginoon ay sapat sa lahat ng pagkakataon sa buhay natin. Ano man ang ating kalagayan, tandaan natin, sapat ang pangako ng Panginoon. Amen? So magpatuloy po tayo sa ating pong pag-aaral at tayo po yung pa rin ang ating pong tinatalakay, obstacle sa month na ito. Kaya po gusto ko po kayong anyayahan na makibukas sa aklat po ng Hebreo chapter 12 verse 1 hanggang 4. At kung may mga Biblia po kayo ay buksan niyo po ang inyong mga Biblia at aking pong babasahin at inaanyayahan ko po kayong tumayo bilang paggalang po sa salita ng ating dakilang Diyos. At aking pong babasahin at pakisubaybay mo po sa inyong Biblia. Sabi po na salita ng Diyos, Hebrews chapter 12, verse 1 to 4. Wherefore, seeing we also are compassed about which so great a cloud of witnesses, let us aside every weight and the sin which doth so easily beset us,
And let us run with patience the race that is set before us. Verse 2, looking unto Jesus, the author and finisher of our faith, who for the joy that was set before him endured the cross, despising the shame, and sat down at the right hand of the throne of God. For consider him that endured such contradiction of sinner against himself, lest you be weary and vain in your minds. Verse 4, we have not yet resisted unto blood, striving against sin. So pag basahin po sa Tagalog, kaya nga dahil napapaligiran tayo ng napakaraming saksi, tanggalin na natin ang anumang balaki at ang kasalanang kumakapit sa atin. Buong tiyaga tayo tumakbo sa takbuhin nasa ating harapan. Ituon natin ang ating paningin kay Jesus, sa Kanya nakasalalay ang ating pananampalataya mula sa simula hanggang katapusan. Dahil sa kagalakang naghihintay sa Kanya, hindi niya inilantana ang kahihiyan ng pagkamatay sa krus, at siya ngayon nakaupo sa kanan ng trono ng Diyos. Isipin niyo kung gaano ang tiniis ng pag-uusik sa kamay ng mga makasalanan upang hindi kayo manlupaypay o paghinaan ng loob. Hindi pa humahantok sa pagdanang ng dugo ang pakipaglaban ninyo sa kasalanan. So pagpalain po ng Diyos ang pagkabasa ng Kanya po mga pinagpalang salita, at pwede na po kayo umupo sa umagang ito. So, ang ating pong pag-aaralan ay sa aklat po ng Hebreo, at ang Hebreo po ay wala pong nabanggit na author nito. So, sa mga theologian po, marami po silang sinadjust na pwede pong ang sumulat ay sina Paul, si Luke, Priscilla, Barnabas, Apollos, Silas, at Philip. Sila po yung mga sinasuggest ng mga theologian. Pero sa Biblia po, kung ating pong babasahin ang ating mga Bible, kaiba po ang Hebrews dahil wala po siya nakalagay sa pasimula na ang author nito ay si ganito, iba po ang Hebrew. Pero isa lang po ang alam ko, ito po yung salita ng Diyos. At ang sabi po doon, ito po yung naka-address sa mga Hebrews Christian noong second generation Christian. So, ang purpose po ng sulat ng author ng Hebrew to present the sufficiency and superiority of Christ. Ipinakita sa aklat po ng Hebrew, wala na pong hihigit, wala na pong makapangyarihan mas mataas sa ating pong Panginoon dahil nananatili nag-iisa ang ating pong Jesucristo. So, tayo po ngayon ay patuloy na tinatalakay natin ang obstacle. Marami po tayong napakinggan at naunawaan, naintindihan sa lahat po ng mga magigiting na likod ng Diyos na ginamit sa bawat isa sa Iglesia ng Odong Bulok at Odong Tayonak. So marami po tayong mga napag-aralan. So, gusto ko lang pong balikan yung aking pong nabasa na dalawang dahilan o nararanasan, two types of obstacle sa ating pong mga buhay. Meron po tayo kasi tinatawag na internal struggle at external challenge. Pag sinabi pong internal, ito po yung mga struggle o ating pong mga obstacle sa ating pong mga kalooban, sa damdamin. Ito po yung katulad ng simple desire at temptation. So, yung mga ganong kalagayan, ito yung mga obstacle sa ating pong mga buhay. Yung simple desire at mga temptation, doubt, fear, pride at self-reliance. So ito po yung mga ilang bagay na sa sarili natin, sa pangloob natin sarili, ay atin pong nararanasan na mga obstacle sa buhay. Pangalawa, yung external, ito po yung tinatawag na sa mga relationship complex. Ito naman yung mga nasa labas, yung mga nasa kapaligiran natin, yung mga nasa ating pong mga kaharap. So makita natin dyan yung financial struggles. Siguro, marami po dito na nakaranas ng ganitong pangyayari at yung health issues. So yan po yung mga dalawang bagay na pinagmumulan po ng mga obstacles sa buhay. Mapakristyano ka man o hindi, yan po'y nararanasan ng mga tao. Kaya po ngayon pong umaga, ay sama-sama po natin pag-aralan at unawain ang ating pong pag-aaralan na Run the Race. Po yung ating pong tema ngayon pong umaga. Yan, tumakbo sa isang paligsahan.
So, ano bang paligsahan na meron tayo? Ano ba tinatakbuhan natin bilang tayo po yung mga Kristiyano? Dahil sabi po niya doon sa Hebrews chapter 12, verse 1c, let us run with patience the race that is set before us. So, pinakita po dito sa Hebrews chapter 12, verse 1, ang lahat po ng mga naging anak ng Diyos ay nasa isang paligsahan. So, ano bang paligsahan? Ito po hindi paligsahan ng katulad ng nasa mundong ito. So, tandaan po natin, nung tayo pinakipag-isa kay Kristo, tayong lahat po ay nasa takbuhinan bilang mga anak ng Diyos. Paano ang buhay mo nung ikaw ay nakay Kristo na? Paano mo iniingatan ang kaligtasan na meron ka? At paano pag ikay humarap sa Diyos, ano ang kalagayan at ano ang meron ka na makikita ng Diyos nung pag ikaw ay humarap sa Diyos? So, ang pagiging Kristiyano ay ito isang inatulad sa isang paligsahan o sa isang takbuhin. Ikaw at ako ay may kanya-kanyang takbuhin. Depende na lamang kung paano ka namuhay bilang isang Kristiyano. Hindi pwedeng ang buhay ko ay ipabuhay mo. Dahil tayo, magkakanya tayo ng pananampalataya. May iba't iba ang ating pong ginagawa sa Diyos. Kaya po mahalaga, bilang tayo po'y nasa takbuhin, tumakbo po tayo ng matuloy o ng maayos. Kasi po, ang sabi ni Apostol Pablo in 1 Corinthians chapter 9, verse 24 to 26, alam ninyo ang mga kalahok sa paligsahan ay tumatakbong lahat. Ngunit iisa lamang ang nagkakamit ng gantimpala. Kaya't pagbutihin ninyo ang pagtakbo upang kamtan ninyo ang gantimpala. Sa lahat ng maglalarong nagsasanay ay may disiplina sa lahat ng bagay upang magkamit ng isang gantimpalang panandalian lamang. Ngunit ang gantimpalang hinahangad natin ay panghabang panahon. Hindi ako tumatakbo na walang patutunguhan at hindi ako sumusuntok sa hangin. Ipinakita ni Apostol Pablo sa 1 Corinthians chapter 9, 24 to 26 na tayo ang lahat po ng kalahok sa paligsahan ay tumatakbo lahat. Hindi po pwedeng pag sa isang paligsahan o sa isang takbuhan ay hindi po pwedeng pag sumali ka doon maglalakad ka lamang. Saan po kayo nakakita ng isang track and field na ang lahat ng kasali ay hindi tumatakbo? Amen? Ilagay natin sa ating pong buong mundo. Di po ba sa ating pong mga tumatakbo sa mga Olympics ay lahat po sila talagang nagsusumikap na tumakbo ng matuloy at maayos. Kaya sinabi na po sa Pablo, lahat ng kalahok sa paligsahan ay tumatakbo lahat. Ibig sabihin, tayong lahat ay nasa takbuhin. Lahat tayo ay tumatakbo, lahat tayo ay namumuhay bilang mga anak ng Diyos. Pero aside po dyan, sa paligsahan sa mundong ito, ipinakita, ngunit sabi ng Apostol Pablo, iisa lamang magkakamit ng gantimpala. Kaya pagbutihin ninyong pagtakbo upang kamtan ang gantimpala. So sa mundong ito, sa paligsahan, isa lamang ang mananalo at isa lamang ang makakatanggap ng gantimpala. Pero pagdating po sa buhay Kristiyano, lahat tayo tumatakbo, ang maganda, lahat tayo ay may gantimpala. Lahat tayo ay tagumpay, ay lahat tayo ay mayroon pong nakalaan ng biyaya ng pagpapala ng ating Panginoon. Ano yung gantimpalang ito? Pag po tayo nandun sa harap ng Panginoon. Pag po tayo umarap sa Diyos, siyempre ang regalo niya, buhay niya walang hanggan. Pero yung gantimpala, na may kanya-kanya po tayo na ginawa sa mundong ito, yung po yung bibigyan ng Diyos na karapatang gantimpala sa lahat ng ating pong ginawa nung tayo po nasa mundong ito. Kaya sabi ni Apostol Pablo, lahat ng manlalarong nagsasanay ay may disiplina sa lahat ng bagay upang magkamit ng isang gantimpalang panandalian lamang. Ngunit, ang gantimpalang hinahangad natin ay panghabang panahon. So sabi ni Apostol Pablo, lahat ng manglalaro ay may disiplina sa lahat ng bagay. Dahil ang isang kasali sa kalahok o sa lahat ng paligsahan, mahalaga yung po disiplina sa sarili. Katulad po ng pageant. Ang pageant po, hindi ka pwedeng sumali na wala kang disiplina. Dahil pag wala kang disiplina sa pagkain, sa oras, sa tulog, panigurado talo na agad sa pageant. So sa buhay ng isang Kristiyano, sabi ng Apostol Pablo, dapat may disiplina sa lahat ng bagay. So tayo, habang tayo tumatakbo bilang mga Kristiyano, napakahalaga na lagi tayo may disiplina sa lahat ng bagay. Kaya natin disiplinahin ang ating sarili pag tayo nagkakamali na.
Kaya kung makita natin si Apostol Pablo, noong siya po ay tinawag ng Diyos, makita natin sa verse 26, sabi doon, hindi ako tumatakbo ng walang pagtutunguhan at hindi ako sumusuntok sa hangin. Sinabi ni Apostol Pablo sa verse 26, ipinakita niya na sa kanyang pagtakbo bilang Kristiyano, bilang anak ng Diyos, alam niya ang kanyang patutunguhan, alam niya ang kanyang ginagawa, alam niya ang kanyang pong tinatakbuhan. Noong si Apostol Pablo kinausap ng Diyos sa daan ng Damasco, naunawaan niya ang kanyang dapat gawin, ang pinapagawa ng Diyos sa kanyang buhay. Kaya si Apostol Pablo sabi niya, hindi ako sumusuntok o hindi ako tumatakbo ng walang dahilan. Dahil alam niya kung sino ang tumawag sa kanya. Ngayong umaga, ano ang meron kang takbuhin bilang Kristiyano? Ano ang ginagawa mo para sa Diyos? Ano ang iyong ginagawa sa iglesia nito? Tayo lahat, may kanya-kanya tayong takbuhin. May kanya-kanya tayong tinawag ang Diyos sa atin. May kanya-kanya tayong iba't ibang paglilingkod sa Panginoon. Yung ginagawa natin ay isang takbuhin na meron tayo. Pero mahalaga, ginagawa mo ang bagay o ginagawa mo yung iyong paglilingkod sa Diyos dahil alam mo kung ano o kung sino ang tumawag sa iyo. Mahirap na sumali, mahirap na makipag-compete pag ikaw ay naudyungan lamang o sinitsitan lamang o ikaw ay napilitan lamang. Mahirap maglingkod sa Panginoon pag hindi mo naunawaan na ang iyong ginagawa ay pag tinawag ka ng Diyos yan. Mahirap maglingkod sa Panginoon kung ang iyong ginagawa ay dahil lamang sinabi ng iyong nanay, ng iyong pamilya, ng iyong pastor. Dadating ang panahon, mawawala ka sa takbo. Pero kung naunawaan mo sa iyong ginagawa na dahil alam mo na tinawag ka ng Diyos yan, pagbubutihin mo yan. Mamahalin mo yan. Iingatan mo yan. Hindi mo ipagpapalit yan. Dahil alam mo, Diyos ang nagtiwala sa iyo. Sa dami-dami ng tao, bakit ikaw ang pinagkatiwalaan ng Diyos? Dahil sa habag ng Diyos sa atin, nakita ng Diyos yung kakayanan mo para magamit sa iglesia niya, para lumawak ang kanyang gawain saan man tayo inilagay ng Diyos. Mga kapatid, ano kung meron ka na ginagawa sa Diyos? Kamusta ang ginagawa mo sa Diyos? Nawa yung iyong pagtakbo bilang ikinaglilingkod sa Diyos, tumatakbo ka o ginagawa mo yan ng may pagmamahal sa Diyos at masaya ka sa ginagawa mo. Ano man ang obstacle sa buhay, kasama yan. Ano man ang paglilingkod natin sa Panginoon, kasama yan. Hindi maiiwasan yan dahil tayo nasa mundo pang ito. Hindi tayo accepted sa lahat ng mga pagsubok. Pero tandaan natin, laging sapat ang biyaya ng Diyos sa lahat ng pagkakataon ng buhay natin. Lagi natin tingnan ang laki ng habag ng Diyos sa atin. Lagi natin tingnan sa tuwing tayo napapagod sa ating ginagawa. Tingnan natin na pinagkatiwalaan tayo ng Diyos. Makikita natin, Lord, salamat, lalakas ulit tayo. Dadating sa punto na minsan manghihina. Dadating sa punto na minsan luluha ka sa paglilingkod. Masasaktan ka sa paglilingkod. Pero dapat hindi yan ang maging dahilan para mawala ka sa takbuhin. Yan ang maging dahilan pa para mas lalong mahalin at makita mo kung gaano kalaki ang pagmamahal at biyaya ng Panginoon sa buhay. Kaya makita natin, sabi doon yung race, sa Greek word ay agon. Pag po siya i-translate natin sa English, ito po yung tinatawag na agony. This is, sabi doon, serious race. Ipinakita yung race o yung ating buhay bilang Kristiyano, hindi po laro. Hindi po biro-biro. Isang araw, isang linggo, masaya. Naglilingkod ka. Sunod na linggo, wala ka muna. Pas muna. Pahinga muna. Hindi po ganun ang buhay Kristiyano. Ang buhay Kristiyano, bilang tayo pinasatakbuhin, seryoso po ang ating pong ginagawa. Kaya po sa iglesia pong ito, salamat sa biyaya ng Panginoon dahil ang bawat isa ay nakakapaglingkod dahil po sa biyaya ng ating Panginoon. Wala po tayong kakayanan, wala po tayong magagawa. Pero salamat sa habag ng Diyos na pinakita sa atin, pinaramdam sa atin na tayo po ay makapaglingkod na maayos. Kaya kung ngayon pong umaga ay upang tayo po ay makatakbo ng maayos sa isang paligsahan, matibay ang ating pong pagtakbo. Dito po sa aklat ng Hebrews chapter 12, verse 1 hanggang 4, may 4 na bagay po akong gustong iwanan at pag-aralan natin.
Siguro kung kayo po yung aking tatanungin, mas marami po kayong pwedeng sabihin sa akin kung paano tumakbo o paano mabuhay bilang isang Kristiyano. Pero dito po sa talatang ito, dito po tayo kukuha ng 4 na bagay. Unang bagay, study faith heroes. Sabi po doon sa 12a, kaya nga dahil napapaligiran tayo ng napakaraming saksi. So nung ako po hindi pa ganun kalalim sa pag-aaral ng salita ng Panginoon, sabi ko, sino ba itong mga saksi dito? Alam niyo po ang aking pagkakaunawa dyan sa verse 1, ito pong sinasabing tayo napapaligiran ng napakaraming saksi. Ang pagkakaintindi ko dati, ito po yung mga taong wala kay Kristo. Ito po yung mga taong pag nakagawa tayo ng mali, kinokontent tayo nila. Pag tayo nakagawa ng mali, napupulaan ang salita ng Panginoon, ang iglesia natin pinaglilingkuran. Pero alam niyo po yung ako po yung lumaling pagdating sa bibliology, naunawaan ko na ang sinasabi pala dito sa aklat ng Hebrews chapter 1a ay ito po yung mga natala in chapter 11 ng Hebrews. Sila po yung tinatawag ng Hall of Fame. Hall of Faith. Yan. So sa Hebrews chapter 11, nandyan po yung mga talaan ng mga saksi na nagsasabi sa atin. Yan po, sila po yan. Kung atin po silang babasahin at susubaybayan, sila po yung mga saksi, sila po yung tinatawag na saksi sa atin. Si Abel, si Enoch, si Noah, si Abraham, si Sarah, si Isaac, si Jacob, si Joseph, si Moises, si Rahab, si Gideon, si Barak, si Samson, si Jephthah, si David, at si Samuel. Nawa sa mga Hall of Faith na yan, may kilala tayo sa kanila. Bakit? Bago tayo, sila muna. Bago pa dumating si Pastor Jeff, sila Bishop, sila muna. Ano ang makukuha nating aral sa kanila? Sila tulad din namin tao. Magkaiba lamang ang pangyayari ng buhay, pero sila ay may obstacle din pinagdaanan. Sino kilala natin sa mga yan? Well, si Pastor sabi lang niya sabihin. So, sa natin yan, kung wala kayong may devotion sa buong linggo, yan, basahin mo sila lahat. Makikita po natin yan, nasa Old Testament po yung mga yan. So, isang example po si Moises. Si Moises po, gaano kahirap ang mga pinagdaanan niya nung siya'y tinawag ng Diyos. Si Moises tinawag ng Diyos para ilabas ang bayan ng Diyos sa bayan ng Ehipto. Pero pag susubaybayan natin ang kasaysayan ng bayan ng Diyos nung inilabas ni Moises, bago ilabas ni Moises, hanggang ihatid doon sa lumang pangako, ang dami niyang pinagdaanan mga pagsubok. Ang dami nilang mga obstacle na pinagdaanan. Lalo na si Moises, grabe ang kanyang pinagdaanan. Pero bakit si Moises na natala sa talaan ng mga mananampalataya, mga heroes faith? Dahil nagtagumpay po siya sa kanya po pinagawa ng Diyos sa kanya. Nakita natin si Noah, gaano kahirap na gumawa ng isang napakalaking barko. Ang dami niyang pagsubok na kinaharap, pero nagtagumpay din siya. Bakit? Dahil ang sabi po doon sa Hebrews chapter 11 verse 39a, sabi po dyan, at dahil sa kanilang pananampalataya, sabi, at dahil sa kanilang pananampalataya, nag-iwan sila ng isang kasaysayang hindi makakalimutan kailanman. Ibig sabihin, ang lahat na natala sa chapter 11 ng Hebrews, bagamat marami silang obstacles sa buhay, nanatili silang tapat sa kanilang pananampalataya. Kung gusto po natin ubusan, tumakbo ng matulin, tatagan natin ang ating pananampalataya sa biyaya ng ating Panginoon. Dahil makikita natin dyan, pagpapatunay kung paano ang Diyos nila, bagamat ibang panahon nila, ang Diyos natin, bagamat ibang panahon natin, isa lamang ang Diyos nila at Diyos natin. Dahil ang Diyos nila noon ay makapangyarihan Diyos at walang bagay na mahirap sa Kanya hanggang sa panahon natin.
Hindi magbabago ang Diyos kailanman. Bagamat ang tao, kung pag-aaralan natin ang Hebrews chapter 11, may mga sides silang hindi rin magaganda. Kahit na natin si David, nagkamali siya, bumaksak siya, bakit nakatala pa rin siya? Lagi natin tingnan ano ang magagandang kanilang nagawa at ano ang naging sekreto nila para sila nang magtagumpay. Yun ang ating kukunin sa kanilang pong mga buhay. Yun po yung ating pong tingnan sa kanilang mga buhay. Pero isa lamang ang nakita ko, ang kanilang pong pananampalataya ay nag-iwan ng matinding kasaysayan sa lahat ng kasaysayan. Dahil ang buhay nila ay binigay nila sa Diyos. At ito po ang isa pa, dahil alam nila kung sino ang Diyos na kanilang pinaglilingkuran. Tama ang kanilang Diyos na pinaglilingkuran. Di po ba sa isang paligsahan, katulad po ni, siguro sa mga lalaki makaka-relate dito, si Michael Jordan, yan po yung napakasikat na mga lalaki sa basketball. At itong si Kobe Bryant, nung siya nag-uumpisa pa lamang, ay idolo niya si Michael Jordan. At noong siya po'y talaga pong interesado kung paano ang estilo ni Jordan, pinag-aralan niyang mabuti. At dumating sa punto na talagang naging effective at talaga pong naging makasaysayan ang buhay ni Kobe dahil po doon sa kanya pong pagtulad kay Jordan. Kaya po makita natin, sila po inatala. Mahalaga, tignan lang po natin, pag-aralan din po natin sila. At sabi nga po, ang salita ng Diyos ay magagamit natin sa ating pong buhay araw-araw. Bagamat iba ang kanila pong panahon, titignan lang natin sa pag-aaral natin paano sila nagtagumpay sa lahat ng kanilang mga pagsubok. So, ang sikreto, yan po, Hebrews chapter 11, verse 39a. So, yan po yung unang bagay. Unang bagay, study, pay heroes. Pangalawang bagay, let us lay aside every weight. So, ito po sa verse 1b. So, sabi mo doon, tanggalin na natin ang anumang balakid. So, pag kinuha po natin yung weight, siguro alam na naman natin ang weight. Sabi sa Greek word ng weight is onkos, means to burden, impediment. So, pinakita dyan, kung titignan natin at ilalagay natin sa ating pong lengguwahe, ito po yung karamihan, pasan, karga, sagaban. So, kung ibalik natin doon, kung titignan natin, sa buhay ng manlalaro, example po din natin yung track and field. Siguro, lalo niya si Bolt. Kung gaano siya katuloy tumakbo, talagang siya po yung Guinness World Record na ata. Pero yung sa bawat pagtakbo sa track and field, di po ba hindi pwedeng may dala ka? Hindi ka pwedeng may bag. Hindi ka pwedeng nakapantalon, naka-jacket, naka-wintas, may mga dalawang cellphone. Di po ba pagka gano'n ang estilo, panigurado talo na. Dahil sa takbuhin po, panipisan. Halos lahat talaga ay sobrang talagang kailangan manipis ang suot mo para makatakbo ka ng matuloy. Bakit? Dahil yung pong mga dala-dala ay magiging sagaban. Kung ilalagay natin sa buhay natin, may mga sagabal po tayo minsan na kailangan tanggalin. Alam niyo po yung mga, sabi po dyan, yung mga dapat po na, sabi doon, sa Tagalog, tanggalin natin ang anumang balakid. So, sa buhay ng isang Kristiyano, ano ang balakid o ano yung mga dapat natin tanggalin upang tayo makatakbo sa isang takbuhin matuloy. Dahil po sabi po sa Ephesians chapter 4 verse 31, sabi po din yung Apostol Pablo, alisin na ninyo ang lahat ng sama ng loob, puot at galit. Sabi doon, huwag na kayong mambubulyaw, manlalangit at mananakit ng damdamin ng kapwa. Alam niyo po mga kapatid, isa sa mga bagay na nagpapabigat, nagpapahirap sa isang buhay Kristiyano, ito po yung mga sama ng loob, galit, puot,
Kaya sabi po ng aming isang mentor, bago mo ituro, ipamuhay mo muna. Alam niyo po, may pagkakataon sa akin kung buhay na may isang tao na nagbigay po ng sobrang sakit. Nagtanim ako ng sama ng loob, ng puot, ng galit. Talaga po, sa buhay ko pa, ayaw ko siyang makita. Pero alam niyo po, napakahiwaga talaga ng pagkakataon ng buhay. Dumating sa punto na hindi kami pwedeng hindi makikita. Unang pagkikita, sabi ko, paano ba ito? Siyempre, ukso ng damdamin. Sabi ko, ang hirap, mga kapatid, na hindi maiwasan, hindi kayo makikita. At hindi lang po isang beses na pwede magkita. Kundi araw-araw o linggo-linggo dapat magkita kayo. Ako hirap na hirap. Alam niyo po, apektado ang aking pananalangin, apektado ang aking devotion, apektado ang aking pagpagsamba sa Diyos. Dahil pag nakikita ko siya, bumabalik yung sakit na dinulot niya sa akin. Alam niyo po, isang araw, lumapit ako sa Diyos, lumuhod ako sa harap ng Diyos. Sabi ko, Panginoon, hindi ko kaya na meron akong ganitong dala-dala. Na-apekto na ako sa lahat ng aking ginagawa para sa iyo. Alam niyo po, napakabiyaya ng Panginoon. Isang araw, nagkita kami. Kinausap ko siya. Ibinigay ko yung pagpapatawad sa kanya. Alam niyo, kapatid, nung ibinigay ko yung pagpapatawad sa kanya, ang gaan-gaan ng aking buhay, ang gaan-gaan ng aking pakiramdam, yung dating ginagawa ko sa Diyos, nagagawa ko na ulit. Kaya mga kapatid, hindi ko alam kung anong kalagayan mo yung sa oras ito. Ano meron ka dalahin ngayon sa buhay mo na nagpapabigat para hindi ka makausap sa paglilingkod sa Panginoon? Ano ang sama ng loob, buot at galit na meron ka? Ibigay mo sa Diyos. Ayaw ng Diyos na meron ka niyan. Hindi yan mula sa Diyos. Mula yan sa kaaway. Para hindi ka makapagpatuloy. Kaya po sabi ng Hebrews, tanggalin natin ang mga balakid. Yan ang isang balakid sa buhay natin. Sa ating damdamin, sa ating buhay. Kaya po pag nandyan tayo sa puntong yan, lumapit tayo sa Diyos. Hindi natin kaya. Pero kaya ng biyaya ng Panginoon, kaya yan. Kaya po pag nandyan ka sa kalagayan yan, mahihiraman ka. Kaya po ako nandito, sinasabi ko itong bagay na ito dahil naranasan ko. Kaya kapatid, hindi ko alam kung anong kalagayan mo ngayong umaga. Pero yung Diyos na nasa kalangitan ngayong umaga, kita ano ang laman ng puso mo. Anong kalagayan mo sa buhay. Alam ng Diyos ngayong po umaga ang kalagayan mo. Kaya mga kapatid, itong salita ng Diyos ay para sa lahat. At ngayon po umaga nawa, alisin natin ang mga bagay na pwede po magbigay sa atin ng pagsagaban para po tayo makapaglingkod sa Panginoon. Okay po, pangatlong bagay, stay away from sin. So sa verse 1c, sabi ko doon, and the sin which doth to easily beset us. Pag kinuha po natin yung beset, the word beset means a problem or difficulty to trouble or threaten persistently. So makita natin yung beset, ito po yung mga bagay na nagpapabagal, mga bagay na sagabal sa ating pong mga buhay. So sa aking pag-aaral, sabi ko, ano ba yung mga kasalanan na dapat kong tanggalin? Kasi po sabi ko doon sa Tagalog, at ang kasalanan kumakapit sa atin. So sabi pinag-aralan kong mabuti itong sinasabi ng author na ito. At salamat na natagpuan ko doon din sa aklat po ng Hebrews. So may 7 bagay po na nakita ako sa salita ng Panginoon na binabanggit ng author. Sabi po doon, sila'y nagiging tamad in Hebrews chapter 6 verse 12. Sila'y madaling maglupaypay at panghinaan ng loob. Hebrews chapter 12 verse 3. Sila'y nagsisimula ng manglamig. Hebrews chapter 3 verse 14. Hindi na sila naging ganap sa kanilang pananampalataya. Hebrews chapter 5 verse 12 to 14. At ilan sa kanila ay tumigil na sa pagtitipon. Hebrews chapter 10 verse 25.
Tinututulan na nila ang sarili nilang pinunong Kristiyano, Hebrews 13:17. At ang ilan sa kanila ay handa ng isuko ang kanilang pananampalataya, Hebrews chapter 3, verse 12. So nung aking pinag-aaralan, ito pala, ang kalagayan ng mga Kristiyano sa panahon ng sugulat. Kaya po, sa panahon natin, tingnan natin, may ganyan din bang nangyayari? Meron po nangyayari din. Kaya, sabi ng author, alisin, sabi doon, at ang kasalanan umakapit sa atin. Sabi doon, tanggalin o iwasan. Dahil nung time na yun, ang mga Kristiyano ay napapaligiran ng mga ganyan pong kalagayan. Kaya sabi ng author, lumayo, alisin, iwasan ang mga ganitong kalagayan. Kaya po sabi mo sa Kawikaan chapter 4 verse 14 to 15, ang daan ng kasamaan ay huwag mong lalakaran, at ang buhay ng masama huwag mong ang tutularan. Kasamay iwasan mo, di huwag lalapitan, bagkus nga ay talikuran mo, tuntunin ang tamang daan. So sa buhay po natin, yung pong salamat dahil sa biyaya ng Panginoon, kukumpara natin ang buhay natin nung wala pa tayo kay Kristo. Ang dami po nating may kukumpara at makikita natin ang sobrang laki ng pagkakaiba. Pakita natin, nung tayo wala kay Kristo, ito yung buhay natin. Pero nung tayo na kay Kristo, ito na yung buhay natin ngayon. Ibang-iba. Kaya po sabi doon, yung mga kasalanan na alam natin kasalanan, iwasan natin. Huwag natin gawin. Bakit? Dahil ang kasalanan po ay madidetect natin agad. Dahil may banal na Espiritu tayo. May nagkukumbin sa atin. Siguro lahat tayo nakaranas ng may mga kasalanan na kinukumbin na tayo ay itinuloy pa rin natin. Dahil bakit? Dahil ang mga Kristiyano ay hindi ginawang robot ng ating Panginoon. Binigyan niya tayo ng pagpili kung anong ating pipiliin. Pero nawa, pag alam natin mali, tigilan natin. Iwasan natin. Takbuhan natin. At salamat dahil sa tinapos na gawa ni Kristo sa krus, tayo ngayon ay nakakapabuhay dahil po sa biyaya ng Panginoon. Amen. Alam natin na may kasalanang sinasadya at kasalanang hindi sinasadya. Ang Diyos ay makatarungan. Ang Diyos ay fair sa lahat ng tao. Alam ng Diyos kung ano ang karampatan ng kasalanan ng Amerika. Ito ang mahalaga lamang, kapatid. Kung ang ating mga kapatiran ay alam natin nagkamali, hayaan natin ang Diyos ang bahala sa kanyang kasalanan. Mahalaga tingnan mo ang sarili mo. Mahalaga na ang buhay mo ay tinitignan mo. Kung sila'y gano'n, sabi na, isa sa paninindigan ni Pastor Olsen, kung sila'y gano'n, hindi ako gano'n. Bakit? Dahil pag marap naman tayo sa Diyos, hindi natin sila kasama. Isa-isa lamang tayo. Kaya dapat, yung biyaya ng Diyos, kung paano pinarala sa atin, huwag natin husgahan ng ibang nagkakamali. Mahalaga po na ang buhay natin. Kasi ang buhay ng isang Kristiyano, seryoso yan. Kaya kung tayo seryoso sa ginagawa natin, at kung iba hindi natin pananagutan. Ang pananagutan mo, yung sarili mo, sa harap ng ating Panginoon. Dahil sa ating salita ng Panginoon, sa Korintian, ang lahat ng ating ginawa, mabuti at masama, ay magsusulit natin sa harap ng ating Panginoon. Kaya po, sabi mo sa verse John, chapter 3, verse 9, ang mga anak ng Diyos ay hindi nagpapatuloy sa pagkakasala, sapagkat nananatili sa kanila ang bidhing mula sa Diyos. At dahil ang Diyos ang ama nila, hindi sila maaaring magpatuloy sa pagkakasala. Salamat po sa binhi ng Diyos na nasa atin, yung kanyang banal na Espiritu na nasa atin, na tayo po ngayon ay hindi nagpapatuloy sa pagkakasala. Kaya po salamat po sa biyaya ng Panginoon. Salamat po sa kanya pong mahabag sa atin, sa kanya pong pagmamahal sa atin, na tayo po ngayon ay nandoon sa kalooban ng ating pong Panginoon. Amen? So ngayon po, pakuling bagay,
Yan, look unto Jesus. So sabi po sa verse 2, ituon natin ang ating paningin kay Jesus, sa Kanya nakasalalay ang ating paningin mula sa simula hanggang katapusan. Dahil sa kagalangan naghihintay sa Kanya, hindi niya nalintana ang kahihiyan sa pagkamatay sa krus, at siya ngayon nakaupo sa kanan ng trono ng Diyos. Para po tayo makatakbo ng matuli at seryoso buhay Kristiyano, ituon natin ang ating buhay pananampalataya sa ating Panginoon. Yan ang naging sikreto ng mga natala sa chapter 11, mga heroes faith. Itinuon nila ang kanilang pananampalataya sa ating Panginoon, sa ating Diyos. Naalala niyo po si Peter sa aklat po ng Matthew. Noong sila po'y nasa kalagitnaan ng dalampasigan, dumating ang mga dulubyo o pagsubok, obstacle sa kanila pong kilalagyan. Noong ang Panginoon ay nagpaiwan sa kanilang pinanggalingan, noong alas 3 ng madaling araw, sumunod ang Panginoon sa kanila. At nung nakita ng mga alagad ang Panginoon, ay nakita ng mga alagad na may lumalakad sa ibabaw ng tubig. Napagkamalan pa nga multo ang Panginoon. Pero si Peter po sabi niya, Panginoon, kung talagang kayo yan, papuntahin niyo riyan ako. Sabi ng Panginoon, sige, pumunta ka. Walang sinabi naman, wag, baka magkaroon ka ng problema. Wag, baka lumog ka. Isang sabi lang ng Panginoon, sige, pumunta ka. Alam niyo po, sa kasaysayan ng Biblia, walang ibang nakalakad sa tubig, sa pisikal o kalagayan ng tao, kundi si Peter lamang. Kasi si Jesus, nagkatawang tao, pero siya ay Diyos, kaya niya ang lahat ng bagay. Pero si Peter, nakapaglakad po talaga siya. Sa lahat ng akong pinag-aralan ng mga komentaryo, talaga pong literal na nakalakad si Peter. Pero ito lang naging problema. Noong time na nawala ang kanya pong paningin sa Panginoon, nakita niyong naglalaki ang halon, malalakas na hangin, malalakas na bagyo, unti-unting lumubog si Peter. Unti-unti siyang natalo ng mga obstacle sa kanya pong kalagayan. Pero nung muli siya tumingin sa Diyos, sabi niya, Panginoon, tulungan mo ko. Hindi sinabi ng Panginoon, bahala ka dyan. Sabi ng Panginoon, ang ginawa ng Panginoon, hinawakan ng kamay. Itinaas si Peter, inilagay sa bangka, at pumayapa ang lahat sa panahon iyon. Ano po paglalakad sa buhay natin? Kung ang ating pong buhay ay nakalaging nakatuon, ang ating buhay pananampalataya laging nakasentro sa Panginoon, ano man ang obstacle na meron tayo, pagkasama natin ng Diyos, payapa ang ating buhay. Amen? Dahil sa buhay, alam niyo po ako'y blessed na blessed doon. Noong lagi ko siyang pinag-aaralan, dahil noong si Jesus ay pumunta doon sa bangka, kung nasaan ang mga alagad, umayapa ang lahat ng pangyayari o sitwasyon. Sa buhay natin, ang Diyos, tayo nasa Diyos na. Alam niyo po, sa mga Kristiyano, kahit may obstacle yan, masaya yan. Tingnan niyo po yung mga tabi ko, masaya pa. Tanong niyo po, masaya ka pa ba? Pag hindi yan masaya, wala si Kristo dyan. Tapos yan. Amen? Pero pag nalapat ng kapatid, kapahalan tayo dahil si Kristo nasa atin. Ano man ang obstacle na meron tayo, kung ang buhay natin ay patuloy na nakasentro sa Diyos, lahat ng pangyayari, lahat ng pagsubok, ang malalagpasan natin. Dahil sabi ng Panginoon, pag po tayo lagi nasa Kanyang biyaya, lagi po tayo kasama sa parada ng Panginoon. Kaya po, ano po yung pagpapatunay na tayo po ay na kay Kristo? At ano po yung pagpapatunay bakit tayo ngayon ay tagumpay? Nandito ka, kapatid. Inuna mo ang Diyos sa buhay. Amen. Alam ko, marami kayong gagawin after nito. Marami kayong pang mga dapat asukasuhin. Pero nandito kayo ngayong umaga. Inuuna niyo ang Diyos. Dahil sabi ko doon sa isa kong nabasa, sa isang sinusubaybayan kong aklat. Sabi niyan, if you want to be disappointed,
look at others. If you want to discourage, Look at yourself. If you want to overcome obstacle, look unto Jesus. Si Faith, natakot. Mga kapatid, kung titignan natin ang ibang, titignan natin ang ating sarili, madidisappoint tayo. Why? Dahil tayo may kahinaan. Ang katabi mo may kahinaan niya. Si Pastor Jeff may kahinaan niya. Si Pastor Samuel may kahinaan niya. Si Pastor Jay, si Pastor Mark may kahinaan niya. Kung ang ating buhay pananampalatay dahil sa kanila, tandaan natin, kung ang ating pananampalataya ay nakadepende sa mga tao, sa sarili natin, isang araw, wala ka na sa takbo. Pero, kung ang pananampalataya mo ay nakasentro sa ating Panginoon, mananatili at mananatili ka sa takbuhin dahil si Kristo ang iyong pinanampalataya. Kaya po, tanda natin tatlong bagay na yan. Yan tatlong bagay na kung gusto natin ma-disappoint, ma-discourage, pero kung gusto natin ma-overcome ang obstacle, ang Panginoong Hesus lamang ang kasagutan. Wala nang iba. Dahil ang Diyos ay sapat, lagi ang kanyang pagtugon sa lahat ng ating kalagayan. Amen? So sabi doon, bakit kailangan natin tumingin sa ating Panginoon? Sabi doon, una, who He is. Sabi, sino ba ang Diyos? Sino siya? Sabi doon, the author and finisher of our faith in verse 2. Siya ang simula, ang katapusan ng ating pananampalataya. Kaya kailangan patuloy tayong tumingin, ipagkatiwala, isandigan ang ating pananampalataya sa Panginoon dahil siya nagpapasakdal ng ating pananampalataya. Bakit tayo may pananampalataya? Dahil sa ating Panginoon, hindi dahil sa ating sarili. Biyaya ng Diyos niya sa atin. Pagkakaiba lamang po ang level ng pananampalataya, pero iisa ang nagkakaloob niya. Depende na lamang kung paano mo kilala ang Panginoong Hesus sa buhay mo. Dahil ang pagkilala sa Panginoon ang magbibigay sa atin ng paraan para yung pananampalataya natin ay mas tumatag, maging matibay. Dahil si Jesus ay kilalang kilala. Sabi ko doon, Christ is both the founder and finisher of Christian faith. At sabi ko doon, what He did, ano ba ginawa ni Jesus? Sabi doon, He endured the opposition of sinner. In verse 3, makikita natin sa verse 3. Hindi niya inilintana na mamatay sa mga kamay ng mga makasalanan. Kung titignan natin si Jesus, pinahirapan, hinagupit, sa paraan ng kanilang batas, kahit siya po'y hindi napatunay na nagkasala, pero hinayaan ng Diyos, Ama, ang kanyang anak ay magdusa. Bakit? Para sa ating mga makasalanan, para ating pananampalataya ay tumibay, tumatag. Dahil ang ginawa ni Jesus ay para sa atin. Hindi lang siya pinahirapan, hindi lang po siya hinagupit ng mga makasalanan, kundi He died at the cross. In verse 2, si Jesus ay hindi niya naman siya mamatay sa krus. Dahil po para po sa ating pong mga buhay. Tinapos niya po ang hindi po kaya ng kautusan. Ang hindi natin kaya, tinapos na Jesus sa krus ng Kalbaryo. Para po ang ating pananampalataya ay maging tunay, dalisay, matatag at matibay. Para sa lahat ng unos ng buhay natin, lagi nakasandigan ang ating pong buhay sa krus ng Kalbaryo. Lagi natin pananampalataya, mga kapatid, anuman ang kanyang ginawa sa krus, anuman ang sugat at latay na tinanggap ni Jesus, ang kanyang pagkamatay sa krus ay para sa atin. Kaya kung nauunawaan natin para sa atin yun, magiging matatag ang ating pananampalataya. Bakit? Dahil may isang Kristo na sinakdal sa krus para sa atin. Para lahat ng ating pagdaanan ay tinapos niya sa krus para tayo magtagumpay.
Kaya kapatid, ano man ang iyong sitwasyon, ano man ang kalagayan mo, tandaan mo, tinapusan ni Jesus yan sa krus ng Kalbaryo. Kaya kaya mo din niyang mapagtagumpayan dahil si Jesus ay kasama mo sa iyong buhay. Pangatlo, why He did it? Bakit niya ba ito ginawa? Sabi doon, because of the joy He knew would be His. Ang Diyos, ginawa niya ito. Dahil alam niya, itong pinapagawa ng Diyos Ama sa Kanya. Para sa lahat ng sasampalataya sa Kanya, ay magkaroon ng buhay na walang hanggan. Sa Panginoon Jesus, nagagalak ngayon. Dahil maraming sumampalataya naniwala sa Kanya pong ginawa sa krus ng Kalbaryo. At isa ka na doon, kapatid. Ang Diyos nagalak kung si Jesus ay tinanggap mo sa iyong buhay, naniwala ka sa Kanyang ginawa. Kaya ang Panginoon Jesus, nung kinilala mo siya, ang Diyos ay nagagalak sa kalangitan dahil may isang taong makasalanan na nagsisi, tinalikuran ng Kanyang pong pagkakasala. Pahuli, where He is now. Nasaan ang ating Panginoon ngayon? Sabi po doon sa verse 2d, at the God's right hand. Kaya ngayon po ang Diyos, ang ating Panginoong Hesus, nung siya po'y namatay sa krus, nung siya po'y muling nabuhay, siya po'y bumalik sa Ama, sa piling ng Ama, at siya po'y nasa kanan ng Ama, ngayon po sa ating pong buhay. Kaya po tandaan natin sa lahat ng nanampalataya sa ating Panginoong Hesus, sa lahat ng naging anak ng Panginoong Hesus, lahat tayo may kasiguraduhan. Kung nasaan ang Panginoon, sabi ng Panginoon, kung nasaan ako, gusto doon din maroroon ang lahat ang ibinigay ko sa akin. Kaya kung lahat ng sumampalataya, ikaw at ako ngayon ay residente ng kalangitan, at yun po yung ating tunay na lagian dahil si Jesus ay naroon na. Nauna na sa atin. Pinaghanda na tayo ng ating titirahan. Magtyaga lang po tayo sa mundong ito. Nandito pa lang tayo sa mundong ito. Marami pa tayong obstacle sa buhay na ito. Pero tandaan natin, matatapos din yan. Pag dumating tayo, una-una lamang po yan. Sino po gusto mauna na? Wala pa. So, kung wala pa, magtyaga tayo. Pagbutihan natin ang pagtakbo. Kaya po tandaan natin, yun po ang perfectong lugar. Wala nang pagturusa, dalamhati, lungkot, pagluha, ang lahat doon ay kasiyahan lang. Ano pala tandaan na tayo pinresidente ng langit? Naniwala tayo sa tinapos na gawa ni Kristo sa krus ng Kalbaryo. Amen. Tandaan natin, kapatid, ang ginawa ni Jesus para sa atin. Kaya kung titignan natin at pag magiging malalim lamang tayo sa ginawa ni Jesus, ang ating pananampalataya ay magiging matatag at matibay. Dito ko po gusto magtapos sa dalawang talatang ito. Tandaan natin ang dalawang talatang ito. Sabi ng Panginoon in Philippians chapter 4, verse 30, ang lahat ng ito'y magagawa dahil sa lakas na kaloob nino. Nino? Kristo. Pahina. Kaloob nino? Kristo. Amen. Ikaw at ako ay laging nasa biyaya ng kalakasan ng ating Panginoon. Siguro, tignan natin ang buhay natin. Ang daming obstacle na pinagdaanan natin. Nagawa mo yan dahil sa lakas ni Kristo. Amen. Binigyan niya ka ng lakas para pagtagumpayin yan. At ang muli, sa 2 Corinthians chapter 2, verse 14, ngunit salamat sa Diyos, lagi niya kami isinasama sa parada ng tagumpay nino Kristo. Kristo. Amen. Tanging si Kristo lamang ang lahat. Ang tanging susi sa lahat ng pinagdadaanan natin. Tandaan natin ang dalawang bagay na talatang ito. Sa tuwing tayo dadaan sa mga obstacle, lagi natin ipagpasalamat, salamat Panginoon sa lakas na makaloob mo sa akin. Mapapagtagumpayan ko ito. Tandaan natin, hindi aalaw ng Diyos ang obstacle o pagsubok sa buhay mo, hindi mo kaya. Kaya kung pag meron kang pagsubok, tandaan mo, kaya mo yan. Ibinigay ng Diyos yan sa iyo. At sabi niya, pangako niya, sinasama tayo lagi sa akin. Sabi natin, salamat Panginoon dahil sinasama mo kami o ako sa parada ng tagumpay. Amen? So dito po huli na big idea. Yan. In Christ, I am strong. In Christ, I am victorious. Mga kapatid, sabay-sabay natin pagbasahin ang big idea. In Christ, I am strong. in Christ, I am victorious. okay, gusto ko po, kasi yun yung in Christ, kasi yun yung power eh. Na kay Kristo ang power. Okay, 1, 2, 3. In Christ, I am strong. In
ito at tayo po imanalangin. Dakilang Diyos na makapangyarihan sa lahat, salamat po sa umagang ito sa pagpapaalala muli ng iyong mga pinagpalang salita na kami po'y nasa takbuhin bilang kaming mga Kristiyano. Pero salamat dahil kami po'y nakakatakbo, dahil lagi kami may lakas na mula sa iyo at lagi kami may tagumpay dahil ikaw ay kasama namin. Salamat po sa apat na bagay sa aklat po ng Hebrews chapter 12 verse 1 to 4 na napakahalaga. Tingnan namin ang mga hall of faith, Panginoon, kung paano sila nagtagumpay at ito ay magbibigay sa amin ng lakas at kung paano kailangan namin tanggalin ang mga sagapan, mga bigat sa aming mga buhay at kailangan namin alisin, iwasan ang mga kasalanan at napakahalaga sa huli. Lagi namin ituon ang aming paningin o aming pananampalataya sa aming Panginoong Hesus dahil siya ang may sakdal ng aming pananampalataya sa simula hanggang katapusan sa aming pong mga buhay. Salamat po ngayon po umaga sa iyong mga pinagpalang salita at sa iyong biyaya, Panginoon, na kami po'y nakapag-aral at ito po'y hindi lang namin mapakinggan, kundi ang iyong salita ay tumipo sa aming mga puso at tumago sa aming mga buhay. Magamit namin sa araw-araw ng aming pong mga buhay. Kaya salamat po, Panginoon, sa isang buwan na lumipas. Salamat po sa iyong katapatan sa buhay namin. Hindi kayo nagbago, hindi kayo nagkulang. Sa lahat ng aming pong pinagdaanan, lagi kayo nandyan para kami bigyan ng katagumpayan at lakas sa lahat ng aming pong sitwasyon ng buhay. Salamat po at patuloy namin sinasaluhan ng iyong kapangyarihan, ang iyong mga salita sa buhay namin at ang iyong banal na Espiritu ang patuloy na magpaalala, magpalakas sa bawat isa sa amin. Sa iyong papuri, sa pangalan ni Jesus. Amen. God bless you. Salamat po sa Panginoon sa buhay po ni Pastor